ay binugbog ho ng amo sa OFW. Abay, abot ang kamalasan ng isang Pinay OFW na tatrabaho sa Kuwait. Ang kanyang unang amo, binubugbog at sinasaktan siya nito. Pangalawa naman, na ulit ang ginagawang pananakit sa kanya. Not once, but twice. Pangatlo, ang pinangangambahan ngayon, kanyang kaanak, ay baka hindi raw, baka ito hindi na daw nako-contact. Okay, tingnan ho natin detalye ng sumbong. Ako po si Olivia Samonte, nandito po sa Bitag, Kilos Prontos na humihingi ng tulong sa kapatid kong Maribel Samonte na domestic helper sa Kuwait po. Dahil po binubugbog siya ng kanyang amo. Tumawag rin po siya sa kanyang agency, ganun rin po until na wala po nagagawang tulong. Kaya humingi po ako ng tulong para sa kapatid ko na pauwi na po rito sa Pilipinas. Okay, ay pananakit sa kapatid niyang si Maribel Samonte. Sa kanyang amo sa Kuwait. Part-time siya, pero laging binubugbog to. Kapatid niya bunso sa inyo. Ako po ang bunso. Ikaw bunso. Si Olivia Pasilok, ikaw yung bunso. Ate mo yung nandoon. Kaya ka pumunta sa amin. So, kwento mo sa akin na mabilisan. Kailan mo huling nakausap yung iyong kapatid? Last month po. Tapos simulan, hindi mo na nakausap. Hindi Last na po month, kasi ano pala, October 5 pa lang tayo ngayon. So, Opo. kailan last month? Ilang araw na nakaraan? September, I think September 11 po, gano'n. O, matagal na. Mag-iisang buwan na. Kasi na-hospital din yung bunsong anak niya, kaya hindi po Alright. naasikaso. So, ano nangyayari? Sinasaktan daw siya? Opo, ang last niyang call po yung Anong araw? mga September 2nd week na po yun. Second week. O, sige, okay. Ano daw sinasabi? Na yun, na humihingi po sa amin ng tulong na lumapit na po kami rito sa Alright. Bitag po. Okay. Para magawa ng proseso po yung pag-uwi niya. So, pinalabas siya ng kanyang security agency, employment agency. For paano siya nakalabas? May contract siya? Meron po, pero tumakas po siya. Nagsumbong po sa Philippine Embassy po. Philippines. Nasaan siya ngayon? Yun nga po ang hindi ko Kasi alam kung nasaan. tumakas siya, nagsumbong siya sa Philippine Embassy, abay, baka nasa pangangalaga siya ngayon kasi hindi natin alam. Kasi kung nasa pangangalaga siya ng polo officer sa loob ng embahada, pananakit na ginagawa sa kanya, alam mo naman ang bansa natin, nakakatulong din naman ang ating bansa, lalo-lalo sa mga Pinay kapareho niya, kapatid mo, ate mo, na sinasaktan. So, dahil sabi mo na lumapit siya sa tawag dito, Sa Philippine Embassy po. sa Philippine Embassy. I'm sure nakaabot na doon, poprotektahan siya ngayon kung nakwento niya yung pananakit, pambubugbog sa kanya. Alright? Ganun, napansin mo. So, hindi mo na nakausap. Hindi na po. Hanggang ngayon po, hindi na namin makontak. Kasi wala na siya sa amo dahil nagsumbod na siya sa embassy. Opo. Hindi kaya nasa shelter siya ng embassy. Hindi ko po alam. Hindi mo alam. O sige, subukan natin, okay, mas maganda siguro, diretso na lang tayo rito kung makakausap natin. Ako ang gagawin lang namin sa iyo, the usual. Makakausap din natin dito si Marisa Cruz sa OWA. At ang ginagawa nila, kukunin lahat ng detalye, nakikipagtulungan. In fact, sunod-sunod yung mga napapauwi sa amin, papalabas nga namin itong mga, siguro baka Monday, yung mga sinasaktan, dinudugo, na kinakailangan mapauwi. Pag gano'n na talagang pananakit ng amo, right away, sinasagip yan ng ating embahada. Hindi pinababayaan. Kung nakaabot na siya sa embahada, I'm sure, hindi na siya papupuntahin sa kanyang amo, doon na siya ngayon sa may shelter. Alright, sa mga polo officers. Wala naman sigurong lukulukong pag gano'n ang ginawa ng taga-OWA o taga-embassy na idadala ka pa sa amo mo, na tumakas ka na, sumbong mo sa akin. Pero ganito na lang, para maayos na to, Opo. Kahit hindi natin matawagan ngayon ng OWA, handa naman laging OWA, nakikipagtulungan sa Bitag, Kilos Pronto. Lahat ng mga tinalapit namin, lahat napapauwi. Okay? Thank you, sir. Alright? Maliban lang doon sa ayaw umuwi. Kasi pag ayaw umuwi, ano tayo magagawa? Nandiyan na ba sa kabilang linya natin? O sige, sa linya natin. Si Marisa Cruz, Welfare Officer 4 ng OWA. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Marisa.
Okay. Good afternoon din po sa inyo, sir. Okay. Ma'am, lalapit lang ho namin to. Agaran na lang ho siguro. Makuha niyo ng detalye na pag-usapan na namin. As usual, alam naman ho natin, ating gobyerno nakipagtulungan pag pinag-uusapan ho yung mga kapakanan ng OFW na nasasaktan. No, lumapit na raw ho to sa embahada at hindi lang nakakausap kasi tumakas. So, ina-assume ko ho, baka siguro sa inyong tulong, na tatawagan nyo na lang ho lahat to check kung nandoon para wag mag-alala ho yung kapatid. Okay po, wala pong problema, sir. O, ilalapit po namin sa inyo, ma'am, para nang sa ganun, itong kapatid niya rito na nasa live ngayon sa studio namin, ibigay ho lahat ng detalye kasi nagtataka ho sila, hindi nila makontakt. Kaya lang, ang good news, nakapag-report ho sa ating embahada. Okay. Kung baka naman po, sir, nandun sa natin na yan, Yes. sa bahay Kalinga, Yes. wala na po siyang aalalahanin. Ang gusto lang ho natin, ma'am, ang gusto lang ho natin siguro ma-check kung nandoon para naman wag na mangamba itong si kanyang kapatid. Yes po, sir. Yes po. Alright, sasamahan ho namin sa inyo, ma'am, ha? Yes, sir. Okay, well, happy weekend, ma'am. Thank you din po, sir. Thank you din. Sa inyo din po, sir. Alright, nakita mo, ganun kabilis ang mga taga-OWA tumutulong sa amin. Tulad ng sinabi niya, kutob ko rin, pag nakaabot na sa OWA, sa embahada, ang ginagawa ng embahada, nilalagay sa bahay Kalinga. Hindi na pinapalabas. So hindi na sila pwedeng habulin ng employer, no, hindi pwedeng habulin ng mga pulis kasi nasa Kalinga na eh. Kasi pag nakaabot, kasi may ugnayan na tayo dun sa mga bansa na kapareho niya na tinitingnan agad at makikipag-usap agad. Okay? Alright, sige.